Hi mga lodi. Ngayon magluluto naman tayo ng tinola. Tinola para sa pamilya. Ito ang madalas kong ginagawa. Magluto kapag pagtapos magtrabaho. Kasi syempre bilang ama, dapat lagi ka talaga nakasuporta sa pamilya mo kahit na may trabaho ka. Dito inuna ko ng igisa yung bawang, sunod yung sibuyas, tapos sunod yung luya. Yan, halo-halo lang mga lodi. Kapag medyo nangangamoy-ngamoy na doon mo na ilalagay mamaya yung manok. Pag alam mo lumalabas na yung aroma. Pero hanggat hindi pa, sige lang, konting init pa para maluto talaga. Pero wag mo namang hihintay masunog bago mo namang ilagay, di ba? Kailangan yung medyo sapat na luto pa lang. Yan, halo-halo lang lodi para hindi siya masunog. At medyo brown na nga yung bawang, kaya nilagay ko na rito yung manok. Yan, sasama ko muna sa pag-isa. Yan, sa totoo lang medyo sobra lagi ang naluluto namin gabi-gabi. Kasi ayoko nagugutom yung pamilya. Hindi naman sa nagugutom. Gusto ko kasi hindi nagtitipid yung pamilya ko pagdating sa pagkain. Kahit na medyo may masayang kapag ginabukasan, okay lang. Basta hindi sila nagko-control sa pagkain. Tayo naman bilang ama, tayo lang naman yung nagpipigil sa pagkain para lagi tayong merong reserva para sa kanila. Sa atin, okay na yun, sabaw lang pwede na. Sabaw at kanin lang, tapos sili, okay na. Basta yung sa pamilya, lagi dapat masagana. Yan dito lodi, habang ginigisa ko na yung manok, pinudburan ko naman ng paminta. Para yung lasa ng mga ingredients, pumapasok na siya sa manok. Hindi yung tinitimplahan natin kapag may tubig na. Hindi na masyado papasok sa manok yung lasa nun. Pasok pa rin pero hindi ganun pasok na pasok. Maganda yung pasok na pasok talaga. Yan, tapos tinimplahan na rin natin siya ng konting patis muna. Para dagdag lasa muna sa manok. Ito yung nagsisilbing pang marinade muna. Diba? Habang ginigisa natin siya, pinapapasok na natin yung mga lasa niya. At pagkatapos noon, sasabay naman natin dito yung papaya. Sinasama ko rin siya sa paggisa para pumasok din yung nutrients niya. At pag medyo pasok na, isasabay naman natin dito mga lodi yung tubig. Yan mga lodi, 2 mangkok na maliit lang ang nilagay ko dyan. Pagkatapos noon, ilalagay naman natin yung chicken cube para malasa talaga lodi. Whoop, yeah. Pagkatapos noon, hihintayin natin siya medyo uminit-init ng bahagya bago natin ilagay yung malunggay. Nga pala mga lodi ang malunggay, alam nyo naman, ang pinakamasustansyang gulay sa lahat ng mga gulay, sa lahat. Pero hindi mo siya pwedeng ma-overcook kasi arthritis ang labas mo dyan. Masama yan kapag na-overcook mo. Hindi naman din maganda kapag half-cook. Kailangan tansyado mo talaga kung paano yung ilang oras mo siya, ilang minuto mo lang siya dapat niluluto. Hindi mo siya pwedeng i-overcook. Kahit i-search mo sa Google, mga lodi, arthritis ang labas mo niyan. Dinagdagan ko na siya ng patis kasi nilagyan ko na siya ng tubig baka tumabang. Ngayon, hihintayin lang natin siya kumulo. At yun, kumulo ng mga lodi, tapos na. Isa lang ang masasabi ko, salamat sa panonood. God bless.